tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding babala ang ipinarating ngayon ng bansang Iran matapos nitong opisyal na ideklara na lilipat na ito sa isang fully offensive o ganap na opensibong pwestong militar sa rehiyon. Ang desisyong ito ay ipinatupad matapos tuluyang mabigo ang mga negosasyon para sa isang permanenteng kasunduan sa pagitan ng Tehran at Washington kasabay ng formal na pagtanggi ng Estados Unidos na palawigin pa ang pansamantalang tigil putukan. Dahil sa pagbagsak ng diplomasya, tuluyan ng nahinto ang mga hakbang patungo sa usapang pangkapayapaan at sa muling pagbabalik ng normal na daloy ng mga oil tankers sa estratehikong Strait of Hormuz. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagbabantang magpalawig pa sa madugong labanan na unang pinasimulan ng Estados Unidos at Israel sa pamamagitan ng kanilang mga mapanirang pag-atake laban sa teritoryo ng Iran noong nakaraang Pebrero. Ayon sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan ng Iran na nakapanayam ng Reuters, inatasan na ang lahat ng kanilang entidad na maghanda sa pagpapataas ng tensyon sa Strait of Hormuz at sa buong rehiyon. Binigyang diin ng opisyal na handa ang Tehran na gumawa ng mahihirap na desisyon at maglunsad ng isang mabilis at tumpak na ataking militar upang tuluyang basagin ang naval blockade o harang sa dagat na ipinatupad ng Amerika. Isang Memorandum of Understanding ang nilagdaan noong nakaraang Hunyo na nagtakda ng takdang panahon hanggang nitong Lunes para sa dalawang bansa na maabot ang pinal na kasunduang pangkapayapaan. Ang nasabing kasunduan na pinirmahan noong Hunyo 17 ay nagbigay ng 60 araw na palugit upang resolbahin ang isyu sa nuclear program ng bansa at ang mga ipinataw na parusang pang-ekonomiya ng pamahalaan ng Estados Unidos. Gayunpaman ang kasunduan na nagdeklara sana ng agarang paghinto ng lahat ng operasyong militar sa lahat ng dako ay mabilis na nauwi sa pagkabigo dahil sa matinding agawan sa kontrol sa Strait of Hormuz. Ang makipot na anyong tubig na ito ay napakahalaga dahil dito dumaraan ang halos ikalimang bahagi ng kabuuang supply ng langis at liquefied natural gas sa buong mundo, bago pa man sumiklab ang mapanirang digmaan sa rehiyon. Nang tanungin ng mga mamamahayag nitong Lunes si Pangulong Donald Trump kung may balak ang Estados Unidos na palawigin ang pansamantalang kasunduan noong Hunyo, maikli at mariin ang naging sagot ng pinuno ng Amerika. Hindi. Ang pahayag na ito ay lalong nagpadilim sa posibilidad na maiwasan ang mas malawak na digmaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa sa rehiyon ng Gitnang Silangan na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buong mundo. Sa kabila ng lumalalang tensyon, may mga ulat na nagpapakita ng lihim na diplomasya sa likod ng mga eksena. Ayon sa mga balita, nagbukas si Trump ng isang back channel o lihim na linya ng komunikasyon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ang grupong ito ay lalong lumakas ang kapangyarihan sa gitna ng digmaan at kasalukuyang kumokontrol sa malaking bahagi ng militar at maging ng pambansang ekonomiya ng Iran. Inihayag ng media outlet na Axios batay sa dalawang direktang pinagmulan ng impormasyon na ang dating Director of National Intelligence ng Amerika na si Tulsi Gabbard ay nakipag-usap sa isang pinunong Iraqi Kurdish na may malapit na ugnayan sa IRGC. Sa pamamagitan ng tagapamagitang ito na iparating ng pamahalaang Amerikano ang isang napakahalagang mensahe para kay IRGC Commander General Ahmad Vahidi sa gitna ng tensyon. Kalaunan ay iniulat ng Fox News na kinumpirma ni Trump ang ulat na ito sa isang panayam sa telepono. Labis na nababahala ang administrasyong Trump kung ang mga negosyador ng Iran ay tunay bang kumakatawan sa boses ng IRGC, lalo na't iniulat ng Reuters na si Vahidi na ngayon ang isa sa mga pangunahing figura sa bansa. Sumagot naman si Vahidi na siya ay ganap na nakahanay sa panig ng mga opisyal na negosyador ng kanilang pamahalaan. Sa isang hiwalay na panayam, ipinahayag ni Jared Kushner, manugang ni Trump at espesyal na kinatawan, na bagamat hindi niya maaaring ibahagi ang mga detalye, ang pag-uusap sa pagitan ng gobyerno ng Estados Unidos at ng iba't ibang pangkatin sa pamahalaan ng Iran ay kasalukuyang mas masigla at mas malawak kumpara sa mga nakaraang panahon. Ipinapakita nito na bukas pa rin ang ilang pinto sa kabila ng lumalalang sigalot. Ang pangunahing pinagtatalunan ay ang point 5 ng Memorandum of Understanding kung saan iginigiit ng Iran na may karapatan silang pamahalaan ang Strait of Hormuz na kanilang kahati ang bansang Oman, isang kilalang kaalyado ng Amerika. Mariing tinanggihan ng Estados Unidos ang interpretasyong ito.
na naging dahilan upang muling sumiklab ang labanan nang simula ng Iran na paputukan ang mga barkong dumaraan doon kamakailan. Dahil sa mga insidente ng pag-atake sa mga barkong komersyal na gumagamit ng hindi aprobadong ruta sa Kipot, formal na idineklara ni Pangulong Donald Trump noong ika-7 ng Hulyo na ang kasunduan o PAC ay opisyal nang tapos na at walang bisa. Mula noon, lalo pang hinigpitan ng puwersang Amerikano ang kanilang pagbabantay sa baybayin upang maprotektahan ang pandaigdigang kalakalan ng enerhiya laban sa mga pag-atake. Sa kabilang banda, sinabi ng opisyal ng Iran sa Reuters na dapat tuparin ng Estados Unidos ang lahat ng probisyon ng memorandum sa loob ng ilang linggo bilang paunang kondisyon bago sila sumabak sa anumang susunod na negosasyon. Ang matigas na paninindigang ito ay nagpapakita na hindi basta-basta susuko ang Tehran sa kanilang mga pangunahing hiling sa kabila ng lumalalang panggigipit ng mga bansa sa kanluran at ng Estados Unidos. Bagamat nagpapakita ng katatagan ng Iran sa digmaan, lihim na nababahala ang mga pinuno nito na ang banta ng karagdagang parusang pang-ekonomiya ay lalong magpapahirap sa kanilang mamamayan. Maaari itong muling magdulot ng malawakang protesta at magpahina sa kredibilidad ng pamahalaang Islamiko. Dagdag pa rito, kinakaharap ng bansa ang mataas na inflasyon, kakulangan sa kuryente at sirang infrastruktura dahil sa digmaan. Upang makahanap ng ibang paraan, hiwalay na nakikipagnegosasyon ng Iran sa bansang Oman hinggil sa pamamahala sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat mula sa Tehran, malapit nang maabot ang isang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang hakbang na ito ng Iran ay tinitingnan ng mga eksperto bilang isang estratehikong pagkilos upang iwasan ang kontrol at impluwensya ng Estados Unidos sa mga pangunahing daanan ng mga barko. Agad namang tumugon si Pangulong Donald Trump sa mga negosasyong ito sa pamamagitan ng isang napakatapang at kontrobersyal na banta laban sa Oman na matagal ng kasosyo sa seguridad ng Amerika sa Gulpo. Sa isang panayam sa Fox News, sinabi ni Trump na kung haharang o makikialam ang Oman sa kanilang mga plano, hindi siya magdadalawang isip na bombahin ang teritoryo nito. Libo-libong tao na ang naiulat na nasawi sa nagpapatuloy na labanang ito, kung saan karamihan sa mga biktima ay mula sa Iran at Lebanon. Bilang ganti, binomba rin ng Iran ang mga base militar at infrastruktura ng Amerika sa iba't ibang bansa kabilang ang Oman, Jordan, Kuwait, Israel, United Arab Emirates at Saudi Arabia na lalong nagpalawak sa saklaw ng digmaan sa buong rehiyon at nagdulot ng malaking krisis. Sa isang talumpati sa harap ng kanyang mga taga-suporta noong Biyernes, binalaan ni Trump ang mga mamamayang Amerikano na maghanda sa patuloy na mataas na presyo ng gasolina at langis bilang direktang epekto ng digmaang ito. Ang presyo ng Brent crude oil ay sumailalim sa matinding pagtaas kung saan umabot ito sa pinakamataas na antas na $126 kada bariles, na higit na mataas kaysa dati. Para sa mga Amerikanong boboto sa darating na halalan sa Nobyembre para sa Kongreso, ang presyo ng gasolina ay lumampas na sa $4 kada galon, mula sa mas mababa sa $3 bago magsimula ang digmaan, ayon sa ulat ng automotive group na AAA. Ang isyong ito ay inaasahang magiging isang malaking usapin na makaaapekto sa desisyon ng mga botante sa darating na halalan at sa katatagan ng buong ekonomiya. Sa pagtatapos, ang hidwang ito sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay hindi lamang isang lokal na digmaan kundi isang pandaigdigang krisis na may malaking epekto sa lahat ng bansa, partikular sa ekonomiya at seguridad ng enerhiya. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan dito sa World News upang maghatid sa inyo ng pinakabagong impormasyon. Isang napakainit na balita ang gumigising ngayon sa buong mundo matapos magbanta si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na kaniyang bobombahin ng husto ang bansang Oman. Ang matinding babalang ito ay inilabas ng Pangulo sakaling magtangka ang bansa sa rehiyon ng Gulpo na harangan ang mga estratehikong operasyon at interes ng Amerika sa Strait of Hormuz. Ito ay isang hindi inaasahang pahayag laban sa isang matagal ng kaalyado. Sa isang eksklusibong panayam sa Fox News, tahasang sinabi ni Trump na kung haharang ang Oman sa daan ng Amerika, walang magiging dahilan ang Washington kundi ang magsagawa ng matitinding pag-atake sa bansa. Ang marahas na retorikang ito ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa mga diplomatikong lupon sa buong mundo habang patuloy na tumataas ang tensyon sa rehiyon ng Persian Gulf at nagbabanta sa pandaigdigang katatagan ng ekonomiya. Mahalagang tandaan na ang Oman ay may diplomatikong relasyon sa Estados Unidos sa loob ng halos 200 taon na naglalagay rito bilang isa sa pinakamatanda at pinakamaasahang kasosyo ng Washington sa gitnang silangan.
Ang biglaang pagbabago sa tono ng Amerika ay nagpapakita ng lumalalim na lamat sa kanilang tradisyonal na alyansa dahil sa magkakaibang pananaw sa mga isyong pangseguridad sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang Oman ay mayroon ding napakalapit at mapayapang ugnayan sa Iran. Ang mga mamamayan ng dalawang bansa ay regular na nagpapalitan ng kalakal at malayang naglalakbay sa Strait of Hormuz. Ang balansing posisyong ito ng Oman ay madalas na nagiging sanhi ng matinding hinala at hindi pagkakaunawaan sa panig ng Estados Unidos na nagnanais ng buong suporta para sa kampanya nito laban sa Tehran. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbanta si Trump ng marahas na aksyon laban sa Oman. Noong nakaraang pulong ng gabinete noong Mayo, nagbabala na rin ang Pangulo ng Estados Unidos na kanyang papasabugin ng Oman kung sakaling makikipagtulungan ito sa Iran upang kontrolin ang Strait of Hormuz. Ang paulit-ulit na banta ay nagpapakita ng determinasyon ng Amerika na gamitin ang puwersang militar upang protektahan ang mga interes nito. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik ang mga opisyal ng Oman at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag hinggil sa pinakahuling mga banta na binitawan ni Trump. Ang pananahimik na ito, ayon sa mga eksperto, ay isang estratehikong taktika upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon habang sinusuri ng kanilang pamahalaan ang mga susunod na hakbang sa gitna ng matinding panggigipit at banta ng puwersang militar mula sa Washington. Kasabay ng pagbabanta sa Oman, ibinunyag din ni Trump sa parehong panayam na ang Estados Unidos ay nagtatag ng isang lihim at direktang linya ng komunikasyon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Gayunpaman, binigyang diin niya na hindi siya nagmamadaling makipagkasundo sa kabila ng pagkakaroon ng mga lihim na pag-uusap na ito sa isa sa mga itinuturing nilang pinakamalalaking kalaban sa buong rehiyon. Inilarawan ni Trump ang mga negosyador ng Iran bilang mahuhusay na manlalaro ng baraha, ngunit iginiit na sila ay pagod at gipit na sa kasalukuyan dahil sa mga parusang pang-ekonomiya. Sinabi niyang wala siyang itinakdang deadline para sa anumang kasunduan at hindi siya nagmamadali na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa sa posisyon ng Amerika at paniniwalang nasa kanila ang bentahe sa nagaganap na labanan para sa impluensya. Ang mga pahayag na ito ni Trump ay dumating kasabay ng pagtatapos ng 60 araw na palugit para sa mga negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran nang walang anumang konkretong planong inanunsyo upang wakasan ang labanan. Ang pagkabigong ito na makahanap ng diplomatikong solusyon ay lalo pang nagpabigat sa kalagayan ng seguridad sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan at nagdulot ng pangamba sa merkado. Habang nagbabanta ang Amerika, ang mga opisyal naman ng Oman at Iran ay napaulat na nagpupulong nitong mga nakaraang linggo upang talakayin ang pamamahala sa operasyong pandagat sa Strait of Hormuz sa hinaharap. Ang hakbang na ito ay tinitingnan ng Washington bilang isang direktang hamon sa impluwensya nito sa mga pangunahing rutang pangkalakalan ng langis na dumaraan sa sensitibong bahaging ito ng mundo. Ayon sa Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran noong ika-17 ng Agosto, ang dalawang bansa ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang magkasamang deklarasyon hinggil sa seguridad sa dagat. Ang anunsyong ito ay nagpapakita na mas pinipili ng Oman na makipag-usap sa kapitbahay nitong Iran kaysa basta sumunod sa mga dikta ng patakarang panlabas ng Estados Unidos na lalong nagpapainit sa sitwasyong diplomatiko sa rehiyon. Sa nakalipas na mga araw, paulit-ulit na iginiit ni Trump na ang Estados Unidos ang may buong kontrol sa Strait of Hormuz. Ang kaniyang pahayag ay naglalayong ipakita ang kapangyarihang militar ng Amerika sa buong rehiyon, bagamat sa ilalim ng batas internasyonal. Ang kipot ay isang mahalagang daanan ng tubig na binabahagi ng iba't ibang soberanong bansa at hindi maaring ariin ng iisang bansa lamang ng ganoon kadali. Noong ika-14 ng Agosto, binanggit pa ni Trump ang posibilidad na ideklara ang Strait of Hormuz bilang bahagi ng teritoryo ng Estados Unidos. Ang mungkahing ito, na itinuturing ng maraming eksperto sa batas bilang salungat sa mga internasyonal na kasunduan at batas sa dagat, ay nagpapakita ng radikal na diskarte ng kanyang administrasyon upang mapanatili ang kontrol sa supply ng enerhiya sa buong mundo. Ang Strait of Hormuz ay isang kipot na matatagpuan sa pagitan ng Iran at Oman na may habang 161 kilometro. Ang pinakamakitid na bahagi nito ay may 33 kilometro lamang at ang daanan ng mga barko sa bawat direksyon ay may lapad lamang na 3 kilometro. Ang napakaliit na espasyong ito ang dahilan kung bakit napakadaling maantala ang pandaigdigang trapiko ng mga barkong may dalang langis. Dahil sa sumiklab na digmaan sa gitnang silangan, ang operasyon sa kipot na ito ay halos ganap ng paralisado.
Ang takot sa mga pag-atake at pag-agaw sa mga barko ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo na nakaapekto rin sa ekonomiya ng mga bansang tulad ng Pilipinas na lubos na umaasa sa pag-aangkat ng petrolyo mula sa rehiyong ito para sa kanilang transportasyon at industrial na sektor. Matatandaang naglagdaan ng isang magkasamang kasunduan ang Amerika at Iran noong kalagitnaan ng Hunyo upang ibalik ang normal na operasyon ng mga barko sa Hormuz. Gayunpaman, dahil sa magkaibang interpretasyon sa mga tuntunin ng kasunduan, mabilis na gumuho ang tigil putukan na muling nagbalik sa rehiyon sa isang mapanganib na sitwasyong puno ng kawalang katiyakan para sa mga pandaigdigang kumpanya ng pagpapadala. Sa kasalukuyan, ang mga barkong dumaraan sa Hormuz ay maari lamang gumamit ng rutang hilaga na sakop ng teritoryo ng Iran o ng rutang timog na malapit sa baybayin ng Oman. Nagbabala naman ng Iran na hindi nito magagarantiyahan ang kaligtasan ng mga barkong dadaan ng walang paunang abiso sa Tehran na lalong nagpapataas ng panganib ng aksidente o armadong sagupaan sa gitna ng karagatan. Inanunsyo kamakailan ng mga opisyal ng Iran na nakamit na nila ang isang kasunduan sa Oman ukol sa bagong ruta ng nabigasyon sa Strait of Hormuz nang hindi kinasasangkutan ang Estados Unidos. Ang hakbang na ito ay isang malinaw na mensahe mula sa Tehran at Muscat na nais ng mga lokal na kapangyarihan na lutasin ang mga isyu sa kanilang sariling bakuran nang walang pakikialam mula sa mga kanluraning puwersa. Sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi noong ika-14 ng Agosto na patuloy ang teknikal na pag-uusap ng Tehran at Muscat at inaasahang magkakaroon ng positibong resulta sa lalong madaling panahon. Idiniin niya na ang prosesong ito ay ganap na hiwalay sa anumang usapang pangkapayapaan o negosasyong nagaganap sa pagitan ng Iran at Estados Unidos na nagpapakita ng kanyang sariling diplomatikong lakas. Ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika, Oman at Iran ay patuloy na nagdudulot ng kawalang katiyakan sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na pag-unlad ng balitang ito upang magbigay ng pinakasariwang impormasyon sa inyo.